magtiwala, umasa, at magintay. Nagkaroon po sila ng tinatawag na crisis of faith in the power of God. Na-shaken yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Nagdududa sila sa Panginoon. So, sa gitna ng kaguluhan, katulad ng sinare ng sister kanina, no? Yung maraming nangyaring aberya, mga karamdaman, yung namatay yung kanya kamag-anak. Sa gitna ng mga kaguluhang yan, ang pinakamainam gawin be still. Be still and know that I am God. Matitiwasay ka. Pumunta ka doon sa tinatawag dating yung sacred place para sa iyo, kung saan yun. Kung saan mo kinakatagpo yung Panginoon. Halimbawa sa altar mo sa bahay, yun ang iyong sacred place. Manahimik ka ron. Be still and know that I am God. Pero ang binibigay ng Panginoon ay ito. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanulupaypay, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Yan. Hindi mo kinakailangan mag-take ng kung ano-ano, mga kapatid. Kung ikaw ay may pananampalataya kay Yahweh, magpapanibago ka ng sigla at lakas. Ako dinadialysis 3 times a week, mga kapatid. Dati dito po yung aking dialysis sa braso, 2 years. Kaya lang bumigay na. Naglagi nagpa-blood clot, kaya nilipas sa dibdib. Kung tawagin ito perm cut. Perm cut, mga kapatid. Kaya dito na po ako dinadialysis sa may dibdib. Pero hindi ako mukhang, sabi nga ng iba, mukhang hindi ka naman dinadialysis. Sabi na sa asawa ko, kung saan ako nakakarating, minsan sa abroad, 5 araw, sa Singapore, sa mga probinsya. Saan galing yung aking lakas, mga kapatid? Sa radyo naman, 3:00 sa madaling araw, gising na kami para magradyo. Nanggagaling ang aking lakas sa Diyos. Amen? Sapagkat ang sabi po ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Corinthians chapter 12 verse 9, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Amen?